Hi guys! Welcome back to Pearl TV, and in this video we are going to discuss the topic on why or how does crypto value changes, okay? Why does it gain from time to time and then sometimes it decrease its price, okay? So, last time the crypto price is around 5 million. April 17, if I'm not mistaken, I checked the app and I saw that the crypto price drops into 5 million. And then after how many months, the price of the Bitcoin rises up to 5.8 million. And as of today, the price of the Bitcoin is 5.750 million. And ano yan guys, ano yan, pa bago-bago. Okay, so paano daw ba guys nagbabago yung presyo ng Bitcoin? Okay, so the price of the Bitcoin changes because of the supply and demand, okay? Kasi guys, ang Bitcoin, merong tinatawag siya na circulating supply. Tapos, meron siyang tinatawag na market cap. Okay? Tapos, paano nako-compute guys yung market cap? Yung market cap guys daw, ay yun yung product once we multiply the total number of circulating Bitcoin and the price of the Bitcoin, okay? So, it's safe to invest in a digital coin na meron siyang malaking market cap. Ibig sabihin, may kapasidad sila na mag-adjust ng mga price from time to time kasi meron pa silang may pondo ba? Malaki pa yung circulating supply at mataas yung value, of course, 'di ba? So, now, every time na tumataas yung nag-i-invest sa Bitcoin, nababawasan yung circulating supply niya. Okay? The law of supply and demand. And because of that, since pakonti yung supply, 'di ba? Halimbawa, sa palengke, konti yung isda, konti yung mga huling isda na napunta sa palengke. Of course, the price of the fish in the market mag-jack up yan, guys. Or let's say, walang fish. Kasi, kumbaga, take advantage niyan yung mga nagtitinda ng meat. Like, for example, walang supply ng isda. Talagang taghirap sa huli ng isda, ay magtitinda ng mga meat niyan. Yan. Okay, that's the law of supply and demand. Ganon din sa Bitcoin. Palengkera ako guys galing ako sa palengke. So, nararamdaman ko yung mga bagay-bagay na gaya niyan. Kumbaga, madali kong maintindihan kasi laking palengke ako. At na-experience ko noon, like for example, meron kaming meat shop. Pag humina ang supply ng mga isda, syempre, that's the time for us to mag-increase kami ng price sa meat kasi yun yung opportunity para kumita kami. So, ganun din yun sa Bitcoin and the other digital assets, okay? So, every time, kasi nga, daw yung nag-i-impact para mas dumami yung gumamit ng Bitcoin or mag-purchase ng Bitcoin or mag-acquire? It's the promotion, okay? Halimbawa, social media, marami nagpo-promote, you have to invest in crypto like this, like that. And of course, maraming people ang nagbabay ng coin, ng digital coin, like especially Bitcoin. So, jack up yung price niya kasi pakunti yung supply. So, ganun siya, guys. Tinatanong ng iba, bakit? Ang akala ng iba sugal siya, hindi po siya sugal. It's not sugal, it's a digital asset. Okay? It's like a merchandise na pag paubos na yung supply, tataas yung value. Hindi siya sugal. So, napupunta sa salitang sugal kasi pag nagtitrading ka at inaantay mo na tataas yung presyo, tapos mamaya, biglang bumagsak, doon ka na liquidate. Kaya nga, best is to what? Long-term investment. Like ako, maglagay ako ng maliit na halaga, eto na, for 5 years na to, antayin ko na tong lumago, okay na yun. Kasi, as per mga expert na narinig natin sa mga financial, cryptocurrency is designed to appreciate, okay? Kasi nga, nag-umpisa talaga yung Bitcoin, napaka-small amount lang. Na nag 1 million, nag 2 million, nag 4 million, hanggang ngayon nasa 5 point something million, okay? So, hindi na siya bumabalik sa dating price niya na sobrang baba. Kung bababa man siya, hindi na dun sa kung kailan siya nag-umpisa, okay? Kasi nga, naka-design siya to appreciate. So, that's the story about Bitcoin. Kaya nga, maganda talaga mag-invest sa Bitcoin. But I'm not telling you na, kailangan, you have to make your own research. Lagi ko nga sinasabi,
na 6 years ko na din inaral yung Bitcoin na yan. Pero the time pala na inaaral ko yung iba, sumusubok na. 'Di ba? Kinabisado ng lahat ngayon mayayaman. Sabi ko kung ganun, nung panahon pala, naintindihan ko na, inunawa ko na baka ngayon milyonarya na din ako. Kasi nandun talaga yung takot nung una. Pero ako naman kasi wala talaga akong something na panglagay-lagay. Nagkaroon lang talaga yan ng lagay-lagay. Kasi na-timing din yung pag crypto ko nung nag-YouTube na ako. Tapos nang nag-YouTube na ako, every time na magsahod ako, portion of the earning that I got from the YouTube is nilalagay ko doon. Kasi wala naman akong pagkagastusan, wala naman akong luho. Hindi naman nanghihingi semester ko. Sa akin lang talaga. At yun sa charity natin, doon natin kinukuha din sa earnings natin sa YouTube. Okay, and then, what is left, I put it in the crypto. So, yun yung kwento kung bakit tayo nakapag-umpisa mag-invest sa crypto. Pero, hindi naman ganun kalaki, di ba? Kaya nga sabi ko, yung mga iba pala, laban talaga sila, lagay kong lagay. So, it happened. Talagang inaral nila, sobrang interesado sila, mga milyonaryo na sila, okay? Pero okay naman para sa part ko kasi it's not too late naman, di ba? At least natuto tayo for almost 6 years. Pero yun nga, very naman ako, conservative ako, investor. Kaya nandun lang yung pera, nilalagay ko lang. At nakita natin na tumaas naman yung value, kahit papano. At nauntindihan na natin kung kailan ba tamang maglagay at kailan ba tamang mag-pull out, okay? So, ayun guys, sa mga kaibigan natin na interesado din. Kasi may mga engineers ako ng mga friends, sabihin, Pearl, sabihin ng iba scam, sabihin ng iba sugal, hindi siya sugal. It's a kind of digital Yun na kasi ang uso ngayon digital assets, 'di ba? Meron na nga ngayon na mga digital art na bibilhin mo siya. Tapos tawag nito. Naka-safety lang yan sa tinatawag nilang blockchain na tataas yung price ng digital art na yan, 'di ba? It's not sugal, okay? Yun ngayon guys. Yun